do the honor to tackle up the corruption issue. All right. Ka-Yvette, sandali lang. Pwede ba akong sumingit lang ng sandali lang? Pambansang singit muna ako sa araw na to. Charot. Subsugan natin. Sugan mo. Okay. Kasi remember when yung isang lawyer na sa side ng defense ay nagsalita siya, sinabi niya yung pananalita ni VP Sara is ang tawag nga, conventional. Unconventional, sorry. Unconventional kasi baka nakakalimutan na nakararami na si VP Sara ay isang Bisaya. So meron siyang hindi pangkaraniwang paraan ng pananalita na sometimes hindi niya ma-explain properly. So kaya again, babalikan ko yon na hindi nyo pwedeng baliktarin or ibahin yung kanyang statement nung sinabi niya na meron akong kinausap. Hindi yun sinabi niya meron akong assassin. Hindi rin niya sinabing meron akong hitman. So, yun po yung meaning ng unconventional. May kanya-kanya tayong paraan na hindi pangkaraniwan para ipahayag natin ang ating pananalita. Yun lang naman po. Okay, Yvette? Yes. Bring it on. Okay. And again, hindi kasi ang budget ng bayan ay hindi siya pitaka ng kahit na sinong leader natin, even ng Kongreso. So meron tayo sa batas yung tinatawag na right to information. Ayon sa Article 3, Section 7 of the 1987 Constitution, ang mga mamamayan may karapatang mabatid ang mga opisyal na record o transaksyon at mga dokumentong may kinalaman sa interes ng publiko. Walang mas higit pa sa pambansang budget bilang matter of public concern. Dahil ito ang nagdidikta kung saan napupunta ang pera ng bayan. And yung isa pa is patakaran ng buong paglalahad o full public disclosure. Sa ilalim ng Article 2, Section 28 of the Constitution, ipinapatupad ng Estado ang patakaran ng ganap na paglalahad sa publiko ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng interes ng publiko. Ang pagtatago ng mga detalye ng BICAM insertion sa likod ng terminong institutional concern ay direktang pagsasalungat sa polisiyang ito. Yeah. Tama ba? Taliwas yan sa ganyang polisiya Mm. o freedom of information Mm. na sinasaad din sa ating constitution. Mm. And even in an executive order, Mhm. di ba? Nung time ni President PRRD, meron yan. But coming from somebody that nagbabarpol sa mga witnesses, Nakakatakute. yeah, Actually, may sasabihin ka pa, isusubsuban ka pa. susugan. Susugan. Okay. Okay, susugan make it ko. fast so we can Okay. discuss the Kasi, two more issues. hindi lang Okay. to about flood control. As you can see in my post in Facebook, meron yun, di ba, yung 500 billion yung flood control, di ba? 241 billion yung GAA na illegal insertion. Marlica funds is 250 billion na di ba, nawawala rin. 129 billion gold reserve na nabenta na hindi natin alam saan napunta. 89 billion PhilHealth funds na hindi pa rin naaayos. 62 billion hanggang 62.5 billion SSS and GSIS funds. 62 billion bawat isa, Land Bank and DBP funds. 14.370 billion PCSO Small Town Lottery Prize Fund. Plus mga ari-arian ng bansa na ibinenta at ipinamigay. Mga iya Terminal 3, ibinenta sa halagang 48 billion. CBK Hydroelectric Power Plant, ibinenta sa halagang 36 billion. Na maaaring magdulot ng mas mataas na singil sa kuryente. Oceana Gold or DDPO Mine, Pac Silica Project, yung pinaka-latest 4,000 hektarya ng lupa ng Pilipinas ang binigyan ng rent-free, walang bayad sa upa para sa isang special zone sa ilalim ng kontrol ng dayuhang interes. So mga kababayan kayo na humusga. So we're not talking about flood control, we're talking about a lot of things. And alala ko lang sa inyo, pera po ninyo to. Pera po natin to. Naghihirap tayo lahat-lahat sila, hayahay at ang sarap ng buhay. Salamat, Ma'am Cathy, teacher na teacher ang datingan natin. That alarming truth. Kaya ngayon, maging mapagmatsyag tayo, let us hold our officials accountable. Huwag ho tayong bibitiw. Yeah, ako makikita nyo naman yung 50% na trust rating nila bumagsak ng 50% na lang, 'di ba? So from there, it's a sign, red flag yun. Kasi ibig sabihin talaga, ramdam na ng tao yung paghihirap. Una sa lahat is yung direct foreign investor natin na ayaw nang mag-invest sa atin. Kasi yung 12% na trust rating niya,
is napakalaking red flag nun na hindi stable ang politika sa Pilipinas. Tas mahal ang mga bilihin. Di ba kasi pag nagtayo ka ng factory dito, ang taas ng kuryente. So yung costing ang taas, di ba? Plus yung GDP natin is bumabagsak kasi out of 4 na tao, Pilipino, na 4 na Pilipino, 3 ay nagtitipid na kasi bagsak nga ang ekonomiya natin. So meaning 74% na Pilipino ay hindi na nagtitiwala. Yan. Ayan o mga kababayan, yung ano natin, kasi para tayong bumalik nung panahon ng tatay na Marcos. Kasi alam nyo, before the enactment of the local government code, Attorney Luna, alam mo Yeah. to, di ba? Ultimo lapis na bibilhin ng mga lokal na pamahalaan ay kailangan nilang magpaalam sa Malacanang. Oo, di ba? So nauubos yung oras ng mga local governments maghingi ng approval. Ngayon, itong paglipat nila ng pondo to the unprogrammed funds na mas malaki pa kaysa program. Oo, di ba? Mas malaki yung unprogrammed kaysa program. Nawalan ng saysay even the creation of the regional development councils. Mga kababayan, dapat tutukan natin ito kasi instead na tayo ay umusad, mag-improve, tayo ay nagdidigress sa ating pamamaraan sa pagpapalakad ng ating kabanang bayan. And itong mga kagaya nung Cloban Airport, Lawag Airport na ipinasok sa program. Bakit saan program? These are major developments. Supposed to be dapat nakahain na yan doon sa budget. And sino ba ang gumagawa ng budget? It is the executive branch through the preparation of the National Expenditure Program na ginagawa na tinatahi at ginagawa ng DBM ng Office of the President, di ba? So bakit mo doon pa nilalagay ngayon sa unprogrammed funds? At syempre mga kababayan, dapat bantayan natin ito ng tuloy-tuloy kasi nakakaawa naman na yung nag-aabogado para sa ating mga whistleblowers, yun ngayon ang kinasuhan na naman at may warrant of arrest. And sa pagkakaalam ko, kaya siya nagkaroon ng warrant of arrest, hindi siya nakasagot sa sabina at hindi siya nakapag-file ng counter affidavit si Attorney Baligod dahil mali yung address na inilagay sa kanya, no? So lumabas ngayon yung warrant of arrest niya. Lahat tayo mga kababayan ay merong magagawa. Unang-una na huwag tayong manahimik on our social media, sa kapitbahay natin. Let us campaign for a better Philippines. And how do we campaign for a better Philippines? Dapat aware tayo sa mga nangyayari sa ating lipunan, aware tayo sa pang-aabuso na ginagawa ng administrasyon na ito, at huwag tayong manahimik. Pag tayo lahat po ay mag-iingay, tayong lahat ay lalabas ng ating saloobin, wala pong bilangguan na magkakasya tayong lahat. Huwag tayong By the matakot way, sa meron tayong upcoming rally, Yan, July 29. 2019. 19. July 19. July 19 pala. Ngayong Sunday Sunday. sa Liwasang Bonifacio. Sasali po ako doon. Oo. Ako naman, alam mo, hindi naman nag-iisa si Attorney Baligod. Kasi ako din, yung address ko, kinasuhan ako ni Trillanes. Sa Samal Island, wala naman akong bahay doon. South Island, sa Davao. Samal Island. Wala akong bahay doon. And Social naman, social. Discovery. Sa Davao. Discovery. Alam niyo po, pero 'di ba we were talking a while ago na alam niyo pwedeng kasuhan po yung isang tao na nagkaso sa inyo na intentionally isinisend niya sa ibang or maling address. Pwede niyo kasuhan niya ng perjury. Lalo na kapag talagang sinadya niyang gawin yon. So, alam niyo na. Totoo yan. At sabi po ng tatay ko, my father is a lawyer. Sabi ng tatay ko, anak, maniniwala ka ba? Kahit na anong ingat mo, kahit wala kang kasalanan, pwede ka makatanggap ng warrant. Correct. Paano? Pag pinagplanuhan ka ng masamang tao. Yun. Pero yung demonyo palagi yan namamatay. Talo yan. Sa umpisa lang. Sa totoo lang,
Hindi na dapat pinag-uusapan yun. So, actually, hindi ko pinananalangin. Gusto ko nga mabuhay sila para lalo pa silang magkamali. Charot. Alam mo, nag-usap na tayo tungkol sa flood control, pero parang nakukulangan po ang ating mga kababayan. May na-receive po akong text. Kailangan yan ilatag. Kasi, niyuyug-yugan naman tayo ng Panginoon eh. Bumabaha na naman dito. Ang pinag-uusapan natin ngayon, yung kaso. Yung kasong yan, isa Diyan yung na yan. pananakot eh. It's always the fears that will kill us all. Kung patay-patay. Mabuti nang mamatay ka na may dahilan kaysa namatay ka dahil naisahan. Kaya rin lahat sa sa Sunday, ha? Magkita-kita sa Sunday. July Kasi 19. July 19. Oo, sa diwa. Sa Astra. paso. Moderator ka eh. Mamaya trending ka na naman. Pag-usapan natin yung flood control. Tapos ibalik naman natin sa Blue Ribbon Committee kasi parang nakikita na natin yung talagang malaking rason kung bakit pinipili nila mabuti at hinahadlangan yung talagang may angking galing sa paglatag sa Blue Ribbon. Okay, Meron dito eh. meron akong sasabihin tungkol dyan, ha? You know, for the longest time, ayaw nilang imbitahan yung 18 na ngayon ay 23 na. Brave 23, no? Kasi klarong-klaro na they are obstructing the truth, suppressing the truth and justice. Ayaw nila malaman ng buong bansa kung paano ni-rape ang pambansang budget ng 3 taon, 2023, 24, and 2025. Patuloy ang panggagahasa sa budget. Now, we have to be very insistent dito sa pagbulatlat dito sa issue na ito kasi si Senator Marcoleta and former Congressman Defensor, yun na wag natin sayangin yung ginawa nilang sakripisyo. Kaya sila nasa jail, I honestly believe, dahil pinagkaisahan sila at there was retaliation dahil sa advocacy nila. Huwag natin sayangin yung kanilang sakripisyo. Paglaban natin sila. Kasi pag hindi natin mapanagot ang mga sangkot at nakinabang sa flood control na umabot sa more than 1 trillion pesos, lahat tayo mag-suffer. The economy has weakened. More than 2% na lang yata ang growth sa GDP. Tapos, ang buhay ngayon napakahirap. Mataas lahat, sabi ni Cathy. Mag-62 na yung dollar. Halos lahat ng mataas. Ang sweldo na lang ang mababa. Ang income na lang ang wala or mababa. Lahat nagsitaasan. That's because merong real effect itong flood control scam na ito. Imagine more than 1 trillion na wala sa market. Tinatago ngayon, hino-hoard. Hindi nila ginagastos kasi matitrace sila. So wala yung pera na yan, more than 1 trillion sa market. You can just imagine the implication of that. It will not produce enough opportunities, negosyo, and trabaho. Kaya nagsasuffer ang economy natin. That's why we have to insist on the investigation of the flood control scam. Kasi affected tayo directly, hindi lang indirectly, directly. Kaya dapat mabusisian na ito, open na ito again. At managot ang dapat managot. Kung nakinabang kayo, pasensya kayo. May maleta raw according to the Brave 23. The people want to know kung totoo yan. Why not give them the opportunity to prove yung sinasabi nilang deliveries? 3 to 4 times a week for 3 years? Can you imagine? Tapos sasabihin nyo, hindi nangyari yan. Come on. Sobra naman yan. 3 to 4 times a week ang deliveries of maleta tapos hindi nangyari. Nobody will believe that. Kaya nga tayo, we are suffering from an image problem abroad. Ayaw na mag-invest dito kasi nagsisinungaling ang mga opisyales. Panagutin nyo yan, face it. Kung matapang kayo, face it like a true man or woman. Yun ang dapat natin gawin. At saka
At saka Attorney Luna, no, we have, ayan, nakalabas yan sa media, 2.5 million na mamayang Pilipino wala ng trabaho. Sa bawat ordinaryong Pilipino, sabihin mong merong apat na pamilya, sa isang tao na nagtatrabaho, may apat sila sa pamilya nila. So 2.5 million times Times 4, that's 4. 10 million Oo. na hindi kumakain. Plus the fact, hindi ito madideny. Ito yung isang fact na hindi madideny. Si Toby Tiangco, nagsalita siya before. Sinabi niya, nandun siya nung nag-uusap si BBM, si Martin Romualdez at si Saldico at sinisita daw ni BBM si Martin and si Saldico na sinasabi na ilang Ferrari, ilang yate, ilang chopper, ilang eroplano at ilang caviar pa ang gusto nyong kainin. So alam na alam ni BBM na may kalokohan to, pero ni isa sa mga yon wala pa rin nakukulong until now. Another one, si Saldico nagpahayag na ng kanyang, nagsalita na siya na talagang may nangyayari yon. At sinusugan, in fairness, sinusugan niya yung statement ni Guteza at nung 18 Marines na totoo yon. Pangatlo, sorry, namali ako sa mata. Magaling dapat ako. Yung sinabi ni Martin Romualdez na nasa executive ang desisyon sa paglabas ng budget at saka he will not go down alone. Diba? Yun. Yun lang po. Private? Yes po, Yeah. idagdag ko lang po kasi itong issue ng Blue Ribbon Committee. Dapat ho ba nagpapatawag na ngayon si Senator Lacson o after pa ng siya bang Blue Ribbon? Si Erwin Tulfo, Oo. Dapat ho ba at this point, ngayong mga panahon, dapat ho ba nagko-conduct na rin siya simultaneously ng hearing or hindi pa po? They are still on break. I'm calling on the Senate to restart the investigation into the flood control corruption. Kahit pa, they are performing their constitutional duty as an impeachment court. Wala namang problema yan eh. It's a matter of scheduling. Di ba? Magagampanan pa rin nila yung kanilang mga functions. Walang problema. It will not paralyze the Senate. So, restart the investigation into the flood control scam. Kasi yan po ang hinihintay ng taong bayan kahit pa mag-survey tayo. Totoo. Susukan ko lang. Attorney, hindi natin sususugan para yun yung sususugan yung lahat yung sasabihin ng natin. Kasi ganito yan. Hinawi nila yung Blue Ribbon. Pinalitan nila yung chairperson ng committee ng Blue Ribbon. Ngayon, may nakatayo na dyan sa Blue Ribbon. Yun ang according to the script or sa kanilang plano. Pero ang sindak dito, hindi naman umaandar. Yung sinasabi natin, kailan o pwede ba? Kahit sabay-sabay pwede pag gusto. Exactly. Pero sangkatutak ang dahilan kaya hindi nagagawa. Sabi yata Diba? Penny move on daw. Move on na daw, sabi nung chairman. At saka may rin ako, nabalitaan namin na itong si Pinky ay naghahanap, kilala niya na yung sarili niya. Naghahanap siya ng tanim witness. Usong-uso ata dito, no? Na may mga kinausap siya na hinahanapan niya kami ng tanim witness para sabihin na ang mga diskaya ay nagbigay ng 250 million pesos sa amin. 'Di ba? Huwag kang feelinggero. 'Di ba? Huwag kang feelinggero. Huwag kayong masyadong confident. Oo, feelinggera ba? Oo nga, Pinky pa lang. So, ang tawag dito, huwag kayong overconfident. Kasi kung feeling nyo may mga tao kayo na nakakausap at panig sa inyo, mas marami yung pumapanig sa katotohanan. At ayaw maging kakampi ng demonyo. Ayan. Tuloy natin to tuloy-tuloy natin to kasi malapit na tayo dumating doon sa pinakaante ng lahat, yung rapid fire round na gagawin natin sa dalawa. And of course, salamat sa lahat na nandirito, mga bloggers, medias, and of course, our moderators na talagang laging sinasaluduhan nating lahat. And of course, our guest panelist for today. At syempre, ang stand po ng PDP ay malinaw at ito'y tandaan ninyong lahat. Rule of law,
ang due process at syempre ang accountability. Protektahan natin ang mga tao na tulad po ni Senator Marcoleta na lumalaban para sa tama kahit po nag-iisa. Walang dapat takutin. Walang dapat patahimikin. Ang pera ng bayan dapat para po sa bayan, hindi sa bulsa. Mm. Sabi niyo kanina, hindi kayo naniniwala sa karma. But, to tell you the truth, karma is real. Mm. What goes around, comes around. Comes around. At ngayon, mga kaibigan, mga kasangga, kasama, pero walang kakampi, ayaw natin yun. Mm. Dito na po tayo sa rapid fire at marami pa pong itatackle up sila. Habulin Yeah. natin, pagkakasyahin natin ng 15 minutos para matapos natin ng kumpleto ang lahat. Eto na, mga ka-PDP, oras na para sa ating rapid fire round. 30 seconds per answer lang, mga panelists. Laban tayo dito, ha. And of course, may mga list of question po para kay Ma'am Cathy and kay Attorney Luna. At pwede na. Game na ba kayo? Game na. Okay. Ako O gusto mo, Yvette, ikaw ang unang magtanong. Okay. Sa 5 sa rapid fire. Okay, first question, Attorney Luna. Yan na. Constitutional ba ang impeachment trial kay VP Sara? Yes or no? May problema, no. Kasi yung presiding officer Sandali pa lang. lang, questionable na. Because it should be the Senate President who should preside, not Senator, Judge, Chis Escudero. Okay. Ang answer yes or no? Yes or no? No, because No. there's a problem. Yes? Yvette? All right. Dapat bang protektahan ang independence ni Senator Marcoleta sa Senado? Yes. Yes. Okay. May pananagutan ba ang gumawa ng ghost flood control project? Yes Of na course. yes. Yes. Yes! Kaya dapat talaga gawin na yung yung bitay. Ibalik natin yung bitay. Mm. May ngipin pa ba ang Senate Blue Ribbon ngayon? Wala under the present leadership. No. So, Wala. Wala nang hearing eh. Tapos si Erwin Tulfo ang chairman. Paano yan? May conflict of interest. Wala bang pwedeng in middle? Kasi malay mo naman biglang mag-bounce back si Erwin Tulfo. So the answer is mukhang. Sandali lang. the answer is a big no, ha? Ayan. Sa'yo, Oo. big no. Big no because he is the chairman. Kung iba ang chairman, baka hindi. Wag lang yung isa pa na dati. Oo. Another problem din yun. Okay. Kasi manang tingin mo. Ang ganda ng Girl, sagot. ang init ng ulo. Parang nagugustuhan ng ating mga media at ng mga ating vloggers yung sagot ni Attorney Luna. At ngayon naman, susunod naman, isasalang natin sa rapid fire ay si Ma'am Cathy. Pangunahan nyo, ka-Astra. Tagal. Ano, rapid fire. Hindi na kasalamin. Magsalamin muna ako. Ako Basa. Basa. Cathy, nakakatakot ba magsalita ngayon dahil sa nangyayari kay Senator Marcoleta? Yes or no? Hindi. Very inspiring. Ayan. Another question. Political persecution ba ang nangyayari sa impeachment trial? Yes or no? Yes, halatang halata, 'di ba? Kasi ano siya ano ba yung melodrama? 'Di ba? Paulit-ulit scripted. K-drama? Paulit-ulit. Okay. Corruption ba ang dahilan kung bakit binabaha pa rin tayo? Yes or no? Of course, yes. Malaking yes. Why? Ano yun? Why? Okay. Dapat bang i-public ang lahat ng Blue Ribbon hearings? Yes. May pag-asa pa ba na matuldukan ang korupsyon sa gobyerno? As long na may political will, walang takot, walang kaibigan or kamakamag-anak. Kasi dapat ang loyalty ng bawat leader natin is nasa bayan. Yun. Eto, ako na magtatanong para po sa inyong dalawa, Attorney Luna, Yes. Ma'am Cathy. Yeah. Naniniwala ba kayo na karma is real sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan? Yes or no? A very big yes. Mhm. Yes na yes. Ako yes na yes. Kasi kahit na anong pilit nilang pagtatakip dyan, yung flood control, yung bagyo, kung kailan nag-start yung impeachment, nagbaha. Di ba? Cathy, please. Sabi nga sa Kawikaan, chapter 22, verse 22 to 23,
Huwag mong nanakawan ang mahirap dahil siya ay mahirap, o apihin man ang duka sa hukuman, sapagkat tatanggol ng Panginoon ang kanilang usapin at kukunin ang buhay ng mga nagnanakaw sa kanila. So, wag po tayong matakot na magpatuloy na magsalita, manindigan, at ipagtanggol po natin ang ating bayan at kapwa Pilipino dahil kung ang ating mga leader ay hindi kayang gawin ito, tayo po ang maninindigan. Sabi nga ni Kapeni, ang mga nagsasalita, pilit, tinatahi ang bibig, sinisigsag pa, pero ang mga Pilipino, ang gunting upang magpunit or maggupit ng sinulid na ito.